Tapos parang umabot yung bill na parang 130,000 plus. Siyempre mga netizens, hindi sila sensitive sa dinadanas ng mga mamamayang Pilipino, etc. Napuno itong Emma na anak ni Kuya Kim Atienza at she finds it stupid though that she needs to explain herself. Mga Marites, 90 days na lang before Christmas. At feel na po namin. Amihan. Pinalitan yung ramdam na ramdam in English. Diba? For a change. Dahil nga it's Thursday, masayang gabi na naman dahil kompleto ang Fab 4. Bago ang chikan, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Peras, happy birthday, Junardo! Thank you! And happy birthday kasi, back-to-back ang birthday. Birthday na sa, kahapon. Tapos may birthday pa kanina. Courtesy of Hanggang bukas Sir yan. Patrick and the Scott Media. Tapos sa weekend pa. May weekend birthday pa? Kasi nga na may nagbigay. Happy birthday din. Birthday din, of course. Nino? Ni Diego de Quino. Sino yun? Si Diego de Quino. Hindi ko siya knows. Birthday, Diego. Ang dami na naghihintay sa atin ng live. Correct, pero bago yan. Dali muna. Ilang days to go? Sinabi ko na, di ba? Hindi ko narinig. 90 days! Sinabi niya 90 Kaya days. feel na ang hanging amihan! Bakit Pasko lang ba may amihan? Hindi Parang naman. nagpapalit yung weather, di ba? O, hindi. Parang yung sa... Nararamdaman ko dahil malamig sa kwarto ko. Wow. Matapos kang pakulayan. Walang... mamaya na. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kung bago pa lang po kayo dito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi po tayo mahuli at hindi kayo mapunta sa row, ano ba yung row 7, 8, Row 4. Katabi ng babaho. Ang daming row. Sa ating mga weekly episode at syempre sa ating mga showbiz-related content. Yes. Row 4 lang ba? Row 4. Ibig sabihin, pag sinabi pong row 4, ibig sabihin nahuhuli ka. Napakalaki ng classroom ko ang galaw. Row 8. At ito na mga marites ang ating isang linggong Chismis! Ito na natin. Bini Documentary Series. Pinakita ang hirap ng mga pinagdaan ng PhD. Yes, although may disclaimer ako, wala ako dito sa mismong documentary nila na I think sa Gateway ito pinalabas. Pero, simula ngayong araw na to, mapapanood na siya sa I1. Akala ko ang I1, meron ng subscription fee. Hindi pa rin pala. Meron siya dati sa ABS. Ang alam ko nga din kaya wala ako niyan. Ang aking anak na isang Bloom, ang nagsabi na Hindi wala balon na. daw. So libre na. Oo, sabi niya. Kaya nakakapanood siya ngayon ng docu ng Bini. So, sorry, saan napapanood? Online? Mapapanood sa Online I1. yan. I1. Parang Prime Video, ganyan. Yes. Pero free daw. Sabi. Ay, sabi ng ako, anak ko, subscriber ako dati, nagbabayad. Ako din. Kaya nga, katipiran. Tinanggal mo na sa list of expenses. Kasi ang dami na Pero anyway, ang bongga daw kasi yung mga ibang hindi naman talaga Bloom or hindi talaga knows ang Bini, nung pinanood ang docu, parang may isa nga nagkwento sa akin na mas nako talagang Bloom na, sabi niya ganyan. Kasi nakita nila kung ano yung mga pinagdaanan ng mga girls. Talagang in fairness naman to them, ilang taon din yun talagang sobra yung effort nila, hindi naman sila talaga napansin kaagad. Talaga nung nag-release lang sila ng kantang Salamin, at saka Pantropiko, doon talaga sila nag-bloom ng bongga. Tapos ang isa sa kwento lang, like si Bini Aya. Si Bini Aya pala,
dati noon talaga nagsasuffer siya sa anxiety. So, bago daw mag-perform, talagang nag-anxiety siya, naiiyak siya, and everything. And inamin din niya na nagpa-consult din siya, siguro para kahit pa paano matulungan siya dun sa anxiety niya. Ganon. Tapos yung iba-iba sila ng mga pinagdaanan. Kaya, saludo ako dito sa mga Beanie Girls na to. Kaya, go, go, go! Ayan. Okay. Ito naman mga marites. Parang wala siyang interest. I don't care about that. Ito, Arnel Pineda, pinagtanggol ang mga kasamaan sa The Journey. Yes? Yes, kasi sa isang event dyan sa Rio de Janeiro sa Brazil, September 21. Yung Rio, Rock in Rio sa Brazil nga ito. Medyo pumalpak yata siya sa pagkanta niya ng nung isang yung famous na kanta ng The Journey na nagpa-flat, sharp, something like that. Tapos nilait siya at ang nakakaloka ng lait pa mga kapwa nating Pilipino. Binash siya ng binash. Nag-sorry siya, di ba? Nag-sorry siya. Although nagsimula kasi yung tour nila last February pa. So ang dami nilang iniikot worldwide kasama itong bandang Journey. Kasi di ba siya na yung nag-replace doon sa isang lead singer nila. So parang naapektuhan siya somehow, kaya nag-ano siya, mentally and emotionally, I've suffered already, chuchu-chuchu, tapos nag-sorry siya. Pinagtanggol siya nung kanyang mga kasama. Sabi, sino pa naman ang talaga si Tagalog English. Tagalog sila. Baka naman tinuruan ni Arnel. Tagalog sila. Na parang, sino ba daw na makakatagal ng 24 hours na kumakanta at live na grabe yung naman ganung kanta. Diba? Faithfully nga ba yun? Yung kanya sa Journey. Tsaka hindi, mahirap talaga lalo na kung yung flight na sunod-sunod, tapos tapos may edad na nga rin, sabi ni Diego. Hindi na wala namang, huwag nyo namang maging ages. Yan, tama, di ba? Grabe naman. Magaling pa rin naman talaga siya. Pagod lang, Diego. Pero nakakalungkot nga po mga kamarites, yung mga kapwa natin Pilipino yung unang namba sa kanya. Alam mo naman ang mga Pinoy minsan. One time si Siyud, di ba? Pero sabi, nandito pa rin si to stay. Pero syempre, kailangan din bilang artist, alagaan din yung sarili. Para, di ba, para kapag magpo-perform, medyo maibigay naman yung magandang performance. Pero kung ganun na, sunod-sunod gabi-gabi. Kakapagod din. Yun lang. So, maging mabait po kayo, lalo Irene M. Irene Manalo. Manlapas ba Manalo? Bininyagan kasi Manalo Ang pambansang pinsan. Grabe ang aga nagpakulay. Thank you, Irene. Thank you, Irene M. Mamaya maladagdagan pa yan, Irene M. Thank you. See you tomorrow. Ito naman mga Martes, Alexa Ilacad, enjoy na nga ba sa pagiging solo artist, Prof? Correct! Kasi nga si Alexa, isa yung kalahati ng tandem ng KD Lex. After nung kanilang pera-perasong Paraiso na nag-click yung series nila, nag-solo na itong tama ba? Pera-peraso yun? Alay ko ba? Alam ko may pera-peraso. Pera-peraso pangarap? Basta Paraiso yata, whatever. Basta magkakapatid sila doon. Basta may pera-peraso. Pera-perasong langit. Pagkatapos nung nag-solo na siya kasi naging isa sa mga co-host ng ng Pinoy Big Brother, yung Gen 11 na episode na ang galing, ang husay niya. Tapos this time, mapapanood natin siya sa upcoming movie na, ano ba title nun? May Korean eh. Mujigay. Mujigay. Nandun si yung... Si Kim Jin-soo. Yun. Hindi na GMA? Yes. Yun ba yun? Yes, na medyo... Sa ganun, abot kamay. Siya ba yun? Isa lang naman yun, di ba? Isa lang naman yung kinuha ng GMA. Korean term ba itong Mujigay? Hindi ko alam yan eh, Mujigay. Anyway, parang solo movie niya ito, nasa kanya nakasentro. Alam ko lang, Korean word. Hindi, sabi ko, baka walang bearing kasi hindi alam ni Rose. Grabe ka naman. Basic lang. Hindi baka nga gano'n kasi ang istorya tungkol dun sa iniwanan sa kanya nang pinaalaga sa kanya yung anak ng kapatid niya or something na siya nagpalaki tapos na-involved dun sa isang Korean. Wait, may media con yan sa Wednesday ata. Di ba? Parang nakatanggap ko na invitation dyan. Pagkatapos... ayan sa Ilacad. Oo nga yan. Wednesday! Mujigay! Sa Tomas Murato. I-announce mo pa. Charot lang. Kawawa ba? Bata ang bida na siya. May introducing. Yes. Basta kasama si Mujigay dyan.
Ano ibig sabihin? Rainbow. So, Korean term nga ito. Yes. Ayun. Korean word. Korean version daw ng Rainbow Bright. Charot. Rainbow. So, andyan yan si Rufa May Quinto at marami pang iba. Ano daw, sinyales daw ba ito na nagtatagumpay na ito na mag-solo, humiwalay doon sa tandem nila ni KDLX. Sasabi ng mga KDLX fans, hala, may reaction kaya sila dito? Kasi nagsusolo na nga ito ng bonggang-bongga, starting from hosting, tapos ngayon may ganyang movie. Wait, di ba siya yung dapat magmamarimar ba? Ay, hindi ko alam yan. Di ba Parang isa sa kinoconsider. Sir, Pero wala pa wala naman, naman di ba? Wala pa naman eh. May audition na ba dyan? Parang alam ko siya yung Dati napili. kasi na balita yan na magkakaroon ng Pinoy adoption. Kasi parang... Kasi nga super fan din si Alexa ni Maria Rivera. Oo, di ba nag-meet pa nga sila, di ba, nung Super magkita? fan. Tapos parang sinabi siya na ata. Tapos parang namatay na yung issue. Parang di naman na natuloy. Wala naman natuloy na marimar eh. Wala pa siguro. Si Megan yan ang huli. Certified Marites na talaga si Irene. Yes, super certified yan. Mula unang episode pa lang natin. Diba? So yun lang, mga KDLX, alamin natin yan. Kasi baka naman may inihahanda. Kasi ganun ang mga tandem ngayon eh. Talagang sinusubukan mag-solo-solo muna eh. Nagkataon lang na marami sigurong ginagawa itong si Alex. Hindi, okay naman din yun dahil para naman, hindi sila manawa. Di ba para, di ba, may abangan ka naman sa susunod. Hindi naman ang karir talaga, karir pat, Di ba? Love team, tapos maghihiwalay. Walay din. Tapos mga Buti ikaw hindi ka nanonood ng love team in the past. No, I don't. Pero wala I hate love teams. Pero meron nag-consider, sabi, June dapat may love team ka, tapos you said no. No, I want to be soul. Wow! Ilusyonan. Gusto mo yung pati love team, I hate love. I hate love teams talaga. Mag-aabos sa Kasi tsaka yung parang ayaw mo sa mga love. I hate love teams. Parang ayaw nila kilig-kiligan. Parang gano'n siya ka-bitter. Anyway, ito na. Luis, ano ba kayo? Grabe ka. Luis Manzano, at atras na nga ba sa politika? Di totoong iiwan ang show sa ABS-CBN. Totoo ba ito, Mr. Fu? Ito kasi meron daw isang parang show na binalita nila doon na aalis daw si Bailey. Ay, si Bailey. Siya isip si Bailey. Ba't ka naisip si Bailey? Pero sabi ko, Billy, hello po. Hindi, si Luis. Sabi niya si Luis daw, parang sinabi ng isang show na aalis daw kasi nga magpupolitika, ganyan. Siyempre nagalit yung mga tao, lalo na yung mga fans ni Luis na hindi gagawin ni Luis yan, fake news yan. So talagang galit dun sa naglabas. Tapos nakausap naman si Luis at sinabing hindi totoo na aalis siya dun sa, sorry, nakalimutan ko yung title ng show. Rainbow din. Oo. Rainbow May yung kanyang Challenge. game show. May karugtong, Rumble. Rainbow Rumble. Yan, tama. Anyway, so hindi siya aalis doon. So, kinonect naman ng iba. So, hindi siya aalis. So, ibig sabihin ba nito, hindi na siya tatakbo sa politika. Di ba, natatandaan natin nung nakausap natin si Secretary Ralph Recto, parang very, sure na si Ryan, si Luis, si Ate V, kasabak sa politika. Nung lumabas tong issue na to, parang sinabi na parang nag-giveaway daw si Luis kay Ryan. Pero hindi naman sinagot ni Luis yung kung atras na ba o abante sa kanyang political career. Parang si Luis, pansin ko, ilang beses na nagpaplanong sumabak sa politika. Tapos after a while, pag ayan na, Biglang hindi natutuloy. Parang Correct. ilang eleksyon na rin yun eh. Tsaka hindi natatandaan ko si Sir Edu, parang sinasabi niya, lagi niya sinasabihan si Luis na, iba ang politika ha, malaki ang kita sa showbiz, sa politika. Tama. Abonado ka. Yun sinasabi ni Sir Edu. Depende. Ay, pero syempre siguro naman, hindi niyo gagawin, magagalit si Ate V. Pero sa pagkakaalam ko, tuloy pa rin ang pagtakbo. Yun nga din, kasi di ba, Pero parang hindi siya ngayon, visible Hindi masyado maingay. na Sa mga nakikita mo vlogs, diba? pupunta kung saan-saan, namimigay, di ba? Usually pero ganun. mga promo, Pero sa campaign Batangas, materials, di ba? makalat na. Sa Batangas palagi siya nag-iikot? Hindi, may mga posters na, poster nakita mo Mga minsan. tarpaulin, siguro tinatansya lang, itinaano Tsaka ako lang. naman, iniisip ko, para maaga pa naman na umalis na sa show. Hindi. Di ba kung tatakbo ka, hindi pa naman Hanggang March pa sila pwede. Kasi nakausap ko si Alfred recently, di ba? So, wala palang problema doon. Wala Hanggang pa, March pa, pwede pa Miski sila mag-file ka pa. mapanood. Di ba? Mag-file ka ng candidacy next week.
Pwede pa. Mag-start na kasi ngayong October. October, di ba? Mas pag nagsimula pa lang ang campaign period, Doon saka pa na lang. considered Yes, doon pa lang as pwede. candidate. Kasi ngayon, pag nag-file ka, pwede ka pa magpakain, Correct. mag-ikot, At mag-show, pwede Oo, na. mag-show. At yan ay hanggang March pa nga. Correct. Oo, Kaya yun nga sabi ko, ang okay naman nun, kung sinabi lang niya hindi siya aalis now, mahaba ilang seasons pa yung pwedeng takbuhin ng show bago dumating yung election period or yung campaign period. So, fake news yan kung tinamaan ka. Oo, affected ka ba, Mr. Fu? Ewan ko ba, mahal ko yun si Luis. Hi, Jessie! Minsan ka nagkamali siya eh. Natawag niya akong Jessie Mendez. Charot! Uy! Di ba? Pero si Jessie Mendez. Oo. Pero ano na yun, institusyon sa nakita ko binati siya ni Lucy Britannica na happy birthday. Sino may Britannica naman yan? Ayun naman yung stylist namin. Wala na, gusto ko lang. Sino-sino binabago mo pangalan, Baka magpadala. Diba? Ito pa, Chris Aquino at Bimbi Aquino, papasukin din ang politika. Puro ka politics, Para pa ikaw na yan. Matagal na rin yan. Ganyang usapan. Ako pala yung papasok. Charot lang, hindi. Anyway, hindi. Ito nga nakakatawa din. Alam naman natin na talagang kaya nandito si Miss Chris kasi magpapagamot. Yun naman ang sinabi niya. Nakikita naman natin sa kondisyon ng kanyang pangangatawan na mukha talaga siyang may karamdaman at kailangan niya magpagaling. Anong mukha? May karamdaman talaga? Ano to? Baliw ka lang? Hindi ka masigurado. Mukha lang talaga. Nakikita naman natin na may karamdaman siya. Ngayon, biglang binibigyan ng kulay yung pagbabalik ng mga ibang netizen na sinasabi, naku, gusto pa rin nila ituloy ang kanilang political Hindi naman, talagang meron naman talaga silang Pero plan. para syempre dun sa lineage nila, sila na yung magtutuloy. Pero para si Chris ay tumakbo sa politika, parang inang pinaka-imposible mangyari. Kaya nga si Sir Boy Abunda tinanong, sabi niya, parang I doubt naman. Yes. Na parang si Chris ang... At saka ngayon pa, basay na haba ng pangalan. Sana nung sikat na sikat siya, talagang With all the pinagkakagulahan energy, siya. di ba? Hindi siya tumakbo ngayon pa. Kaya sabi, baka daw, sabi, sige, ayaw niyo si Chris ha, hindi si Chris ang Bimbi tatakbo. na lang. Si Bimbi na lang. Ayun, posible pa Si yun. Bimbi pwede pa kasi malakas siya, Sa wala siya. SK ba ito? Bata. Nag-aaral pa yung bata Baka pwede magkonsehal siya muna or ano. Hindi, barangay SK. SK, sangguniang kabataan. Correct. Talagang kailangan pa ipasok? Hindi si Ocho na ba si Chris? Yes. Meron na. Meron na. Well, yata. Ano na yun? Eligible na yun, I think. Basta... Kandidato, pwede na yun. Kandidato din na, di ba? Kahit walang tapos na school. Basta able to read and write. Able to read and write. Filipino citizen. Yeah, alalahanin mo ang lolo niya, si Benigno Aquino, na batang-bata ng mahalal yun O sa kaya politika. sinabi nila, sige na nga, alam mo naman ito mga netizen, pagkatapos mag-away-away, bigla, sige na nga, wag na nga lang si Chris. Nangingialaman, no? Si Bimbi na lang. Si Bimbi na lang papasok sa politika, hindi lang si Chris. Si Bibi okay pa yan. Oo, si Bimbi okay pa yan. Yan, nasabi. Anyway, yan lang. Okay, next. Mother Start Superior is around the corner. Mother Superior. Ito, Janice Nadat, Priscilla Mireles, trabaho yung pinunta sa Singapore, Prof. Yes, ito yung tungkol sa F1 something. F1 ano ba yun? Karera ba yan? Yes, yung Grand Prix, tama. F1 Grand Prix. Sa Singapore naganap kamakailan, nagkita nga sila. Nag-post nga itong si Priscilla na nandoon si Jan Estrada, kasama yung anak nila. Si Yuan. Yuan, tama. Anak nila ni Janice? Oo. Sinama niya, bongga. So, pero nahalatangan ng lahat na sa mga pictorial, hindi sila nagtatabi, hindi sila nagsasama. Pero magkasama sila, ha? Oo, kasi siguro baka napirmahan na yung kontrata niya. Just around the corner. At saka pinadala siya nung kanyang ini-endorse yatang parang health something UPE. Baka nga may kontrata. Nagkita sila doon yan. Kasama nila yan. Sina Troy Montero, Aubrey Miles, Sinite. Ma! O basta. Si Aubrey, si Troy, ando doon. Ito nasa harap. Okay. Yun. Trabaho nga daw yung pinunta doon, not for anything. So, not for anything. Nandiyan din si Liza Soberano, di Anyan ba? ba? Hindi ko alam. Singapore, di ba? Hindi tayo sure kung same event. Oo, ibang event yun. Kasi Ibang event ka. kasama niya doon yung Jeffrey Chong Chong. Yan pamangkin ko si Robin Chong ba? Nardo. Apelido? Scammer. Ay, grabe. Sabi niya kasama raw si Jeffrey Chung Chung. Sabi ko, grabe kayo, Diba? Wala ba? Jeffrey, Ano pangalan? Yun ang sinabi kasi ni James Reid. Oo naman. Ayan, kita mo sa picture, magkahiwalay, oo. Di nagtabi. Diba? Yun. So meaning hindi pa rin talaga sila okay. O baka nga hindi nga nag-uusap at all eh.
Ang hirap ng ganyan, ha? Pero mas lang, mas naka-angkla pa yung isa doon. Sige, yan Baka naman sila. organizer yan. Ayan sila dyan. Diyos ko. Hindi gagalaw yan. Ayan. Kalors! Eto, Kailan Alcantara at Kobe Paras. Kobe Paras reveal sa isang online game show pala. Ay, game pala. Yes. Yes. Oo, yung paandar, di Oo, ba? pala. May paandar kasi sila noong September 24. Akala ko may kasal or may announcement. Oo, di ba? Ayan, oh. Sinave ko. Ayan, oo. Together with him, special announcement. September 24, 2024. 25 nakalagay, oh. Ay, September Birthday ko. 20, September 24 kasi nila pinost okay. yan. Ah. So, the following day, yun yung announcement. Pero, syempre, maraming napaisip. Ano yun? Pero wala namang, syempre, sabi na, ay, baka wedding, baka engaged. Kasi alam na, naku, kung ganun yan, hindi ganyan yan, di ba? Hindi ganyan ang pa-effect nila. So, true enough, nako, sila ay may mini-series. Oo, Ang Roy. title ay Miss Legend. Yeah. Ayan, Miss Legend sa kanilang mga social media account. Doon Aray, ngayon mapapanood. Tama ba Legends. ako? Connected. Ayan, tama nga. Connected sa Mobile Legends. Ganun lang. So siguro, kung naglalaro ka ng ML, alam mo kung paano yan i-execute. Hindi ako makarelate. Oo, Hindi di ba? Ako naririnig ko lang yung Ay, yung ML. ML, nakikita ko na yan. Ano- Pero ano ba matagal yung na mga- ML. One of Ilan the... ako ba? Alam ko yung pero mga... hindi siya masyadong ma-ML eh. Oh, yung mga Diba? singers sa The Legends. Di ba? Marco Sisto. Iba yun! Ay, ba yun? Oo. Si Diego ang Diego, sobrang ayan, ML. oh. Adik yan sa Ang ML. ML daw ay malandig laro. Wow! Ay, Malandi ka dyan! Eh, malandi naman talaga si Diego eh. Look at his size and age. Ay, Yes! grabe! Ay, pero si ano Happy birthday ulit! Si Jackie Forster, nakiki-comment dyan na parang nag-comment siya noon na nag-post sila na parang ano yan, parang hindi ko alam, parang something like that. Alam mo si Jackie mukhang boto kay Lynn, no? Parang nakikita niya siguro sarili niya dyan. Ay, ganun. Oo. Bakit bilang inabutan ko naman ikaw Ba't yan naman naman? ganun reaction mo, John? Ano ba? Di ba si Kailin? Explain mo sarili mo. Marunong magsalampak kay... Oh, ba? Kobe. Ano ba tawag doon? Umuupo sa ganyan. Sa kandong. Kandong. Tapos patalikod, gumaganon. Ganun Bakit din. si Jackie ba doon? Ganun Ganun ba? din. Man, Kanino kay Benji, malamang. ay, hindi ko alam. Parang mirroring you. Mirroring me. Uy, kaibigan ko yun, no? Pero, ganun naman talaga pag mag-jowa. Oo, di ba? Oo, pag papaandar. Ganun Lalo na kung talaga. nag-uumpisa pa lang, mga ilang buwan pa lang. Talaga Ay, ano oo. yan. Parang Sweet-sweetan pa. honeymoon stage na mga mag-jowa. Hindi nga ako magtataka sa sunod, kilikili na inaamoy eh. Kasi ang tangkad ni Ay, Kobe, May di mga ba? ganun din. Oh, di ba? Parang... Anyway, yan lang yun. Meron silang mini-series na connected sa Mobile Saan Legends. papalabas yan? Sa mga social media account daw nila. Yun ang Oo, nabasa social ko. media. Bakit irita ka? Do you like Mobile Legends? Wala tayong kinalaman sa Mobile Legends. Saka baka sa ML din. Tama, doon makikita rin yun. Eh, di ba game yun? So, may Yes. series doon? Yes, ganun na sila. Mga naglalabanan ng Mobile Legends silang dalawa. Hindi ba yung si Alden Richards, si Oo, Mahilig dyan? nagagagyan din. Gamer kasi siya. Nagde-develop ng sariling mga ano. Yeah. Parang si Myrtle. Si Myrtle, alam Si ko Myrtle marami. din, oo. Oh, yumaman yun doon. Yeah. Oh, sige, pala, hayaan mag-gamer sila kung ano gusto nila. Ano ba? Alam mo, may birthday na ano, marumi. Alam mo, dapat nagdala ka ng ano, sinigang. Ito na nga, oo. Kagabi wala sinigang kagabi, kaya ano, di ba? Wala sinigang sa party ka Wala. Ay. Dapat hindi ka maasim ngayon. Ito, ako talaga tumingin. Masarap yan. Para maging sweet. Ano yan? Kaliliit na yan? Ano yan? Ano ba to? Hindi namin nakikita yung malalaki yan. Hindi namin makita Saan? yan pa. Oh, ito na. Ay. Ito na mga Mates. Ito si Diego kung anong Ang pinaglalalaga. susunod nating item, mga Mates, ating chika Mates? gawing Mga Mates? item. Item nga, di ba? Sabi mo, susunod nating item mga mates. Mga Marites, Yan, Marites. ang susunod po natin chika, ating chika of the week brought to you by Ugbo 24/7! Yun! Asan na si Ugbo? Asan na? Ay, Ay, nako si Diego Si talaga. Gracie, you should be back here! Okay, sa mga gustong matikman ang Ano? napakasarap na ugbo. Oh. Ayan. Maari Maaari kayong kayong
order online. Yes. At makikita at naka-flash ngayon sa inyong mga screen kung saan kayo pwedeng umorder dahil ang Ugbo 24/7. Yun na. Okay. Correct, sinabi niya dahil mga kamaritas, hindi ninyo pagsisisihan yan dahil siguradong solve ka dito sa Ugbo 24/7. Tingnan nyo na, ginulo ni Diego ang buhay nating lahat sa episode na ito. I know it. Diba? I told you. Balita na natin Birthday niya kasi. ating Chick of the Week. To Barbie Imperial. Nasa Italy kasama si Richard G. Kaya out muna sa Batang Quiapo. Prop. Pinag-uusapan niya, according to my sources dyan sa Batang Quiapo, na pumasok na kasi bongga yung pag-entry niya dun sa series. Biglang ang kwento, siya yung makakatulong sa pagyaman ni Tanggol. Pero biglang nag-segue kay Rosana Roses yung kwento kasi nagpaalam nga di umano si Barbie dahil dito sa Incognito Project na pagbibidahan ni Daniel Padilla at ng kanyang napapabalitang jowa na si Richard Gutierrez. As reported, 3 weeks sila doon na magstay. Sa posible, pwede pa nilang i-extend. Sarap. At eto na nga, naglabasan na yung mga photos at ilang balita na magkasama sila sa Italy. Kaya, So, wait, hindi siya kasama doon sa series. hindi siya Barbie. kasama sa series. Kaya out muna siya temporarily doon sa Batang Quiapo. Sumama lang siya sa shoot ni Richard. Sila, syempre. Plus one. Akala ko din kasama. Hindi siya kasama. Ay, Eddie, good as ano na to. Oh, di ba? Marami, hindi na Yun pa na, correct. Ikaw ay isang Diba? artista. Sasama ka ba sa out of the country ng isang Shoot ng kaibigan may isang mo. shoot or Yes. isang taping? Akala ko kasama siya doon sa... Hindi, Akala nung ko din. inintroduce niya, binalita natin yan, sa Palawan nag-umpisa. Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Daniel Padilla, Maris Racal, Anthony Jennings, iba pang Baron Geisler. Bakit na siya sa leading lady? Hindi siya kasama. Ay, nakakaloka. Tara. Diba? So, ibig sabihin, si Barbie talaga isa Batang Quiapo. Sa Batang Quiapo, lumabas Sa na siya doon, Incognito, inintroduce na hindi. siya. Sa Incognito, hindi. Correct me if I'm wrong, ha? Kasi kahit nung nag-shoot sila sa Palawan, si Kayla Estrada kasama doon. Oh. Oo, tama. Yeah. Tapos pagkatapos, pag tinanong kayo, magdi-deny or hindi ano. Naku ha. Naku ha, wait lang ha. May Sephora dun sa likod. Barbie, baka naman Sephora naman dyan, yung nurse. Si Maris na- ba to? Yes, si Maris. Oh, diba? Maris naman yan, Maris Racal. Bakit naman napadaan lang Ito na yan, ano? Sa Italy. Dahil si Anthony Jennings at Maris Racal, naiintriga na naman, sabi ni Diego. Ayan. Yung sa ating Chick of the Week, mga Marites. Diba? Meron silang couple shoes, di ba, Diego? Yes. Oh. Baka naman yung couple shoes na yan ay kailangan sa shoot. Baka tiniti yan. ganun. Saka yung ganong shoes naman very common din. Tiniti na hindi, ano? Eto nga, pinagbibintangan nila, parang bumabalik yung issue kay Anthony Jennings at saka kay Maris, Maris na si Anthony daw ang totoong dahilan kung bakit talaga nag-break si Maris at saka si Rico. Rico Blanco. Pero sinagot na yan ni Maris ng Oo. ilang beses Binalita na natin walang dito third yan. party. Correct. It's not because of Anthony or anything. Ako talaga ang tingin ko dyan, aminin na natin, napakalaki ng age gap nila. Tapos biglang dumating ngayon, eto ang mga opportunity kay Yes. Maris. So siguro, alam mo yun, she need to choose siguro. Para kung bumibenta yung Anthony tsaka Maris, di ba? Yes, oo. Ang dami na nilang endorsement together. yeah. Talaga naniniwala ako doon. Ngayon, ibang usapan na kung after na mag-break ng dalawa, nagka-developan halimbawa si Maris at saka si Anthony, na posible namang mangyari. So, wag na ma-connect na, ay talagang si Anthony. Kasi ang tagal na eh. So, ayan. Yung couple shoes, naku, pwede naman nagkapareho lang. Baka sponsor. O, pwede rin. Naman, Pwede pwede rin. Pero may dagdag ko lang, PhD, kasi si Anthony, meron siyang non-showbiz Yun nga din ang alam girlfriend. ko. Meron Na, ba? during the time na pinag-uusapan niyang couple si Maris pa at si Rico, sinasabi na meron siya at pinapakita niya. So, imposible. Nasad naman ako. Ay, Love ko si Anthony. Ang dami naman kasing love. So, feeling ko talaga pinaiingay lang uli. Kasi di ba for a while parang naliwanan parang sila eh. Kung Although, magagamit sa promo, project, di ba? Oo, di ba? Kung kikita sila yan, bakit ba daw? Wow. Why not milk the cow? Oh, even though there's no cow. Ay! 27
birthday ni Maris recently lang. Si Anthony ang kasama niya. Parang in a way may konting surprise. May surprise. Oo, nakita ko yun sa IG ata. Ayun niya to. Kasi sila yung magkasama eh. Tsaka baka nga sponsored ngayon sa mga in-endorse nila ngayon. May drinks, may pagkain. O, alam mo na. May malambot na barbecue, gano'n. Ay, sila ba yun sa barbecue? Diba? Yung pala yung Anthony. OMG! Cute si, actually maganda rin si Maris. Oo, maganda siya. kahit nung nagsisimula pa lang Pag hindi pwede si Anthony kay Maris na lang ako. Alam mo, Lalo pag nabibihisan si Maris. Maganda, maganda. Magaling pang kumanta. yun na, alam niyo, kulitin niyo pa ako. Ano? Okay mga Hindi ko Marites, iba-blind item. yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Ogbo 24/7! O mga kamarites, kulang pa ba ang aming pabaon na chika? Kung ganoon, maaari na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 petot. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga dinslisor kagaya ni Irene M. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kamarites, mag-avail na kayo. Ayan na. Platonic din. Okay, pagkuda ng anak ni Kuya Kim na si Eman, trending siya po. Jun! Ano ba to? Wag na to! Next na! Siya lang sila. Mas may sustansya, no? Ayun no, yung kay Samantha Palili. yung face Pinag-uusapan niya kay Samantha Palili. Ito yun, yung guess the bill. Okay, kasi meron palang challenge online na guess the bill. Halimbawa, kung anong Kumain sila. magkano yung kinain nila. Okay, so meron sila mga friends niya. Tapos parang umabot yung bill na parang 130,000 plus. Tapos syempre, gawa-gawa content, yung tawanan, etc. Syempre, mga netizens, parang sinabi na, hindi sila sensitive sa inaano ng na dinadanas ng mga mamamayang Pilipino, etc. So parang napuno itong Emma na anak ni Kuya Kim Atienza at nag-explain siya, nagsalita siya sa TikTok, binidyo niya yung sarili niya at inisa-isa niya. Sigurado kang binidyo na sarili niya. Oo, parang nakaganon siya eh. Tapos sabi niya, in-explain niya, parang she finds it stupid daw that she needs to explain herself. Nagayain mo, I find it too stupid. To explain myself. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano niya ginawa. But anyway, so parang sinasabi niya na yung video na daw yun was a joke. At saka private joke among friends. So kaya lang lumabas nga sa social media. So ito sa joke, tapos, pero sabi niya, paano naman kung gano'n talaga yung bill at binayaran namin? Parang sinasabi naman niya na, hindi naman na, parang ang gusto niya i-imply, hindi naman namin hiningi pera sa inyo or kami naman magbabayad. Hard-earned money namin yun if ever. Tapos may mga comment pa na, imbis na gumagastos kayo, i-donate nyo na lang yun. Puro na lang donate. May mga gano'n, tapos sabi niya, yung parang, kumbaga, responsibility namin kung ano yung gagawin namin sa money. Sabi niya, halimbawa, nanalo kayo sa Lotto, 1 million. Bibigay niyo lahat yung 1 million. Siyempre, di ba, mabayad mo na kayo ng bill, ganyan. Yung baga, ikaw mag-decide sa pera mo. Parang yun yung sinasabi. So, yun ang punto niya. Yun ang punto niya. Dire-diretso siya nag-explain na affected siya dun sa comment nung mga... Kasi matitindi yung bashing na natanggap. Lalo nang yung pinag-uusapan nila tungkol sa mga luxury bags, mga damit na guess the price nga. Tsaka yung privilege daw sila. Yun. O siya, dahil sa kanyang mga magulang, ganyan. Parang syempre, in-explain lang niya na hindi nyo naman alam kung ano pinagdaanan ng mga magulang ko at yung privilege kong yun, kung ano man yun, kumbaga parang pinaghirapan. Hindi naman galing kung saan yun. So alam mo naman na siguro kasi itong anak ni Kuya Kim, very siya expressive. Outspoken. At saka outspoken, tsaka talagang siya, she speaks her mind. Yes. Kaya siguro, nung nakita na niya yung mga hanas, parang hindi na niya, talagang pinatulan na niya isa-isa. Minsan kailangan Yun lang. So, yun na. So tayo ba mag-guess the bill? Yung bill kagabi, how much? I don't know. It was paid for. For all I care, di ba? Do I care about the bill? No. Sige na nga. But do you care about the envelope? Of course. Of course.
Especially the one. Eto mga Marites, Malugang Post pa Jack Princess, pinali na bukas at papalitan ng Ang Himala ni Nino PhD. Tapos na? Yes, yun na nga. Although, ang sabi ng aking source, ay maganda raw ang nangyayari sa Pajak Princess. Kumbaga, siguro sa rating nila, mataas tong nakukuha naman daw rating. Tapos, okay daw yung show. Kaya nagulat din na marami na, bakit mag-e-end na. So, mag-e-end na siya tomorrow. Isang season lang siya? Isang season lang siya. Sabi nga nung kausap ko, talaga bang isang season na lang yung mga teleserye ngayon? Kasi parang ang feeling niya, parang wrong move daw for TV5 na tanggalin yung Pajak Princess. APT bakit hindi na lang, APT nga, co-produce ng APT, bakit hindi na lang ituloy-tuloy ngayon kung may bago sa ibang time slot, parang ganyan. But ayun na nga, so ang balita ko rin, syempre medyo nasad si Miles dahil nga hanggang bukas na lang. Ang papalit ay ang Himala ni Nino. Luma na yan. This is new. Bagong-bago. APT din. No. It is co-produced by ABS. Cornerstone. Hindi yun yung may Maha Salvador. Hindi, iba. Speaking of Maha Salvador, ang Himala ni Nino naman ay prequel ng Nino ni Maha. Kakala ko yun. Pero this is new. Ngayon sabi ko, meron palang ang Himala ni Nino. Nakikita yung trailer niya. Sa Monday ang simula niyan, ang bida dyan ay yung batang... Ito na nga. Yan. Ano nga, siyempre may pangalan. Ano ba? Naman, no? Inintroduce mo So, prequel pala ito. Akala ko yung dati. Kasi may napapanood ko nung pandemic yung kay Maha. Ano apelido ni Nino? Mula. Sabi ko na. Nagpiprepare dun sa Family Feud. Yeah. Ang Himala ni Nino ay... Ano ba? Santo. Nino at Mula. El Nino. Kasi hindi natin pwedeng hindi sabihin. Ang bidang bata dyan, cute siya, si Zion Cruz. Tapos parang kasama rin dyan sila Freddie Webb, Kay Brosas, Carmi Martin. Mga bago nga. Oo, yun. Bago pa lang. Sabi ko, ba't parang hindi ko nararamdaman yung ang Himala ni Nino? Kung hindi pa mag-i-end ang Pajak Princess. Parang walang press release. Wala nga. Ito pala ang ginawa. Walang MediaCon or anything. Nag-ikot daw sa mga campus o sa mga school. Paano manonood yung mga nasa school? Tapos tanongin mo kung anong oras ang time slot. Bago mag-ihali. 11:30, bago bulaga. Di ba may pasok yung mga bata, no? Mangingi din ito pag-iikot sa school. So, hindi ko rin get. Bakit ganun na ginawa nilang marketing o promotion? Nalalaglag ang iyong kayamanan. Naku, ayan ang Himala ni Nino. Himala ni Nino, natanggal. Napatanggal na Pero nakakaloka yun ako. Nagpo-promote kayo sa mga school. Pinopromote niyo yung programa na alam niyo namang hindi mapapanood ng mga sa ganung oras. Hindi na kuyang nasa school yung mga bata. Baka may replay. Wala replay sa file. Kung ano yung drama nila na yun, hindi nila inopen sa media or baka walang press code. In fairness, sa'yo ko lang nalaman. Akala ko pa luma. Yung pinamahanga. Sa akin yung nalaman. Kanina ko lang din nalaman sa source ko. Ako napapanood yung trailer niyan. Kasi napapanood ko yung Pajak Princess Bulaga. Kaya napapanood ko yan. Ako rin nasisilip ko, pero akala ko yung kay Maha pa rin. Ito daw ang prequel nung kwento nung kay Maha na so at least, yun. So mga prequel pa, Diyos ko, ba yan? Anyway, basta yan ang makapanood mula sa Lunes na umaga. Kapalit nga, sayang. Congratulations pa rin, Miles Ocampo. Congrats, Miles. May ibang bida, magtatapos na nga yung Pajak na congratulate niyo pa. Hindi kinocongratulate kasi maganda. Magaling siya. Maganda daw talaga yung si yung Nino ba? nagawang record. At saka, si Jameson Blake nandun at saka yung favorite ni Rose. Sino? Si Joao Constancia. Si Constancia, si Joao. Favorite ko? Di ba? Sige na, ipaklayan. I-recall namin. Alam ko.
Ito mga kaibigan, Jana Goncillo, pinangakuan ng third remake ng Mara Clara, PhD. Third na ba? So, Third na do raw you ba? know who is Jana Goncillo naman siguro? Hindi. Yeah. Guess ito kanina yung sa bata. Jana, Ang ganda-ganda ng batang yan. Sino dyan? Ito. Yan na siya ngayon. Ito, sa kaliwa Siya pa rin yan. Parang hindi. It's the same person? Same ba? Hindi. Ewan ko, kasi may quintas kaya hindi sila Magkaiba ba yan? I think, Sino yung isa? Ito si Jana. Baka ito yung kasama Alam ko niya na. at Mara This is Clara. Jana and this is Jano. No. Fairness. Gina. Nakalimutan ko lang yung name nitong batang isa na ang alam ko, yan ang magiging kasama niya sa Mara Clara. So si Jana at saka si Gina. Hindi. Pinangakuan daw yan ng The Late Deo and Dinar. Ayun. Na parang sila yung magre-remake muli Kung sakasakali, ng Mara Clara, oo. si Jana. Ako For the kasi- third time na gagawin, ha? Na-impress ako kay Jana kasi child star yan eh. Tapos nung nagkaroon ng parang ball ang Star Magic. Na siya ang ano. Siya yung isa dun sa mga nag-shine kasi ang ganda-ganda niya magsalita, ang ganda-ganda niya. So yeah, so siguro nakakuha ng idea ang The Late Deo and Rinal na i-remake muli ang Mara Clara. Yeah, for kasi her. Ang una kasi, di ba, of course, we all know Judy Ann and Gladys na sinundan na successful din, na sina Catherine at saka Julia Montes. So, who knows, third time around ay Si Jana naging Agoncillo. ganun din ang, si Jana at Kalork. At kung sino yung mga kasama ni Jana. Ano pangalan? It's Crystal Mehe. Crystal Mejes. So, yun. Silang dalawa daw ang gaganap. Pero nga, hindi tayo sure pa kung matutuloy pa yung Mara Clara, ang third remake, at kung sila pa rin. Pero yun ang nabanggit ni Jana. Yun na. Maganda yan. Maganda Pero kung actually. sakali, go, di ba? Ako kanina si Jana sa bawal ng Itbulaga. Nag-guess na rin. Nasa Nasa Lavender yun. Fields din, Oh, yes, correct. sa Lavender Siya yung Fields. batang naging anak-anakan ni Sanjo Marudo dun sa parang tatay niya si Sanjo eh. Si Jana Agoncillo. Yun! Bongga. Wala namang Sana iba. mahanap na yung diary. Sana mahanap na yung diary. Ano ba? Di ba yung diary? Alam mo dati yung Judy Ann, tsaka ito di ko talaga makakalimutan. Di ba ang tagal ng Mara Clara na Sobra. Judy Ann Nasa ibabaw Gladys? ng ref. Nasa ibabaw lang ng ref yung diary. Diary. Umiiyak-iyak ni si Susan. Si Susan, Africa. lagi akong maiubo, Africa. Nasa ng diary siya nasa ibabaw lang ng ref. Take 3 weeks yung nasa ibabaw ng ref. Alam mo, sa Hindi lang totoong weeks. buhay, maraming nawawala na nandyan lang. Pero, At sa ibabaw ng ref kasi gustong-gusto natin tinatambakan yung ibabaw ng ref. Ibig sabihin nililinisan. Nililinisan. Ay, naku. Ay, ewan ko Sige sa'yo. na. Mag-recess na. Meron pa. Meron pa. Ito, Danny Pangilinan at Ben Mariano. My red flag, PhD. yeah. Anyway, ayan na nga, pinost na nila si Donnie at saka si Belle. May bago silang TV series. Ang title ay How to Spot a Red A Red Flag. Flag, Yan. correct. At kung dati pinapalabas sa Netflix, ngayon naman ay sa VU mapapanood ang kanilang bagong TV series. Ganda yan. Oo. So, syempre marami na naghihintay. Alam niyo naman, napakalakas ng Don Bell. At eto rin, gusto ko lang i-add kasi nanood ako ng concert sa Araneta Coliseum noong Tuesday. Ito yung 30th anniversary ng CBN 700 Club. Kung saan, alam mo, nakaka-bless kasi isa sa nag-perform din doon ay si Donnie Pangilinan. Among many others, napakaraming artists na nandun. Nandun din sila Morissette, sila Gabriel Valenciano, napakarami. And of course, ang pinaka-pinale ay ang ating Pure Energy na si Gary B. At nagustuhan ko talaga yung sinabi niya na tinatawag niyo akong pure energy. Pero ang totoong pure energy, Mr. Pure Energy, ay yung nasa taas. Of Anyway, course. going back to Donnie, he was there. Dalawa din ang naging performance niya. Isa with Gabriel, and then yung isa solo niya with, marami din siyang backup. Pero alam mo yun, nakakatuwa kasi si Donnie. Lagi ko sinasabi to talaga. Si Donnie ang isa ngayon sa mga young actors na napakagandang i-emulate ng mga kabataan, di ba? Kasi yung faith niya mula noon hanggang ngayon, nandun, solid. Tapos, alam ko itong mga nag-perform sa beyond measures na to, wala tong bayad. Kumbaga, talagang ano lang, Pagmamahal. at saka yung pagsiservisyo. kanilang, yes, kasama sa kanilang ministry siguro. Tapos akala ko nga,
pag finale, baka wala na si Donnie. Pero hindi, nag-stay siya. Pagdating ng finale, kasama pa rin siya ng lahat. So yun, nakakatuwa lang. Sana hindi masira yung fate na meron si Donnie. Bongga. Hindi, totoo na yan. Tatandaan mo mukha ni Belle? Tatandaan mo. Uy, oo. Tatandaan mo Ay, mukha ni oo. Belle. Bakit? Oh. Ano ba? Tinatanong ko lang. Oo naman May ako. issue? Hindi, wala. Oo, favorite siya ni Diego. Yes. Favorite ko Ayun, niya. hindi kami Napakabait by yan, love, di ba? oo. Okay, baka panoorin ko yung How to Spot a Red Flag. Ganda. Favorite mo ba? Good luck. Ano? Sige na nga. Ito na mga kamaltes. Pero mahal po ba Kim yung Chiu mo? nanalo sa Seoul International Drama Awards. Page D. Yes! So another, syempre dapat ipagmalaki natin yan dahil isang karangalan din yan para sa Pilipinas, hindi lang para kay Kim. Kim, Legit ba yan? Legit? yes! Oo. That's a Korean Seoul drama, International Natanong ko lang naman. Award. At ang nanalo dyan ay si Kim for Outstanding Actress. Tama ba ako? Philippines. Apat sila eh. Na binigyan ng award eh. Pero isa si Kim doon. May Thailand. Sino nga yung... May Taiwan, may Thailand, Thailand. si Win Metawin, Yun, nanalo yun. Si Win Metawin, meron din yes. from Malaysia. Malaysia. Yan. So, nanalo si Kim doon sa kanyang teleserye na Lin Lang. So, alam ko yung speech, napanood ko yung speech niya na cry-cry talaga si Kim. And then, na-interview siya ni MJ Felipe, nakasama din niya nagpunta doon along with Direk Laurenti Jogi. Tapos, siyempre, hindi nakaligtas sa mga Kim Pao kasi doon sa post ni Kim, bumati si Paulo Avellino. Tapos, ang greeting niya, siyempre, kinongratulate niya si Kim. Tapos, meron kasi siyang pinost na mga papi. Tapos, Yes, Mother nag-reply Superior. si Init Kim. Mother Superior. Pamay-pay mo lang. Nag-reply si Kim doon at sabi niya, parang thank you, papi. Ay, Pao pala. Something like that. So, inisip ngayon ng mga Kim Pao, nako, mukha ang tawag ba ni Kim kay Paulo ay papi. Pero na-explain naman ni Kim na kaya daw papi kasi nga yung post ni Pao na napakaraming mga dogs or mga papi. So, yun lang daw yun. Hindi naman kumpare. Hindi naman yan. Kumain ko yun. Ayun. Ang ganda ng damit niya. Sino yung designer? At pinuri din si Kim sa kanya. Yung gown. Francis Libiran ba? Francis Libiran. Correct. Our Yes. friend. Our friend. Yan. So, congratulations, Kim. At syempre, sa bumubuo ng Lin Lang. Correct. Congratulations! Yan. Ang alam ko din, nominated din winner din ang Lin Lang at saka ang What's Wrong With Your Secretary Kim sa dalawa pang international award. Congratulations! Di ba? Papi. Saya. Papi. Ito may kapakulay si OJ Papili. Si OJ Papali. Papali. Oo. Oo. Ano lang, tsaka Euros. Ayun. Tsaka si Jean Pamintuan's channel. ayun. $2.99 Australian dollars. So, Ayun na, pakulan, G. no? Parang akin yan. Ayan na, Dean. So, pag may nakalagay na kay Dean, sa kanya yun. May nakalagay eh. Ayan na, G. Nagpakulay nga si G para sa'yo, no? We never can tell. Naka-specified Thank ka. you. I-flash na lang natin yung Gcash ni Dean. Huwag na. Pero May umuutang nga kanina. Kami yung kumpare ko na hindi naman umuutang Kumpare it's the same kumpare? No, different naman. Different. You have so many compares in this world. Yes, just go with my age. Yun mo utang. Huwag ka mag-alala. Pag na-reach mo yung age na yan, marami ka na kumare. Marami pa lamang mga Gcash mo. Sabi, wala na, naubos kagabi, birthday ko. Buti naubos nga. Di sige, Nagpaparinig na sa Gcash ko na lang muna i-send. Julian Makabayan. Pwede rin po sa Gcash ko i-send. Sige na. Baka mamaya mabash tayo rito, no? Pinagkakitaan yung birthday ni Dean. Sa Gcash ko na lang, malapit na ako eh. Malapit na si Rose. 50th birthday niya sa October 13. Tama ba 13, ako? 13. Ay, bongga. Ay, bongga. Yung golden girl. May palitson. Wala pang pabongga. Alam mo, never, ito nga ito ang trivia. Sa buong buhay ko, never pa ako nagkaletsyon. Ngayon. Dahil dyan. Dahil dyan. Seryoso yun. Yan ha. Lechon.
Sinabi. Lechon. Baka naman si Tita, ano yun? Pero gusto ko sa party Tita kasi. Bel. Oo, si May Tita nagbili Bel. na ako ng lechon one time. Tapos na yung party. Talaga, totoo to. Dinala kayo sa bahay. Iba apartment lang. So, maliit lang. My God, malaking Hindi nagkasya yung lechon. Malaking lechon talaga. Hindi siya lechon de leche. Ano problema pa kayo pa? So, dahil lahat ng kapitbahay, tiyesta, lechon. Ay. Basta ako ulo lang okay na. Mahilig ka sa ulo? Oo naman, si Amber. Talaga. Ako hindi ko pa dinideny. Oo. Okay, mga Marites. Maliit yan na ulo, po ang malaking Saligon ulo. Chismis Kahit ano. mula sa Marites